So, go. Akyat sa taas. Okay, asan ang setup? Paano? Okay, Kuya Emmet. At Kuya Bean Smoker. 5 tanong para kay Kuya Bean Smoker. Sino magtanong ako? Kay Kuya Emmet muna. Sige, go. Okay, makinig ka, Vince Smoker, no? Di magtanong ka lang, huwag kang mag-ano. Okay, okay lang. Makinig ka muna, huwag ka sumabay. Friends. Okay. Yan, Para maliwanagan ka sa tanong. Huwag mo kong i-blasphemy sa word na yan. I-mute mo muna, host. Sige na, tanong na lang Kuya Emmet. Hindi pa ako nagsasalita, sumasabay. Di, huwag mo kong sabihan nga, hindi nakinig. May dutay nga naman ako eh. Magsasalita ako. Huwag Huwag kayo ka muna mag-advog. magsalita. Di ka makalusot sa akin, bro. Di ma. Okay, Mimi ka mag-usap, na, pinapatuloy magtatanong yan. ako. Sige, unang tanong. Okay. Sa Hebrew Tanakh, yung first 5 books na isinulat ni Next Moshe. question. Next question ako dyan. Okay. Wag ba nagsasalita? Hindi pa ako nagtatanong. Hindi pa tapos yung tanong, Kuya Bean Smoker. Huwag kang magsalita. Next question ako dyan. Next question. Bago ka mag-pass, Okay. Kuya, patapusin mo muna magsalita. Oo. Tumahimik ka muna, okay? Ang first 5 books ay isinulat ni Moshe na isang Hebrew Israelite. Okay? Isa sa 5 libro doon ay tinatawag na Devarim at Deuteronomy. Ngayon, si Daud na isa ring Israelita mula sa tribo ng Yahuda or Judah ay nagsulat ng tinatawag na Tahilim or Psalms or awit. Okay? Etong dalawang author na to sa Devarim at Deuteronomy at sa Tehillim at Psalms, doon isinulat ang salitang demonyo. Ano ang ibig sabihin ng demonyo or shedim in Hebrew? Sagot ako? Oo, sagot. So next question ako dyan kasi hindi ko naman yung pananampalataya at hindi ko yan paniniwala. Ba't ko sasagutin? Aba, Kristiyano kami, Okay. Old Testament ka, wala Wag na, kang Kuya alam. Emmet, ang Sabihin mo kung wala malinaw kang na. alam. Pass na yun. Next question. So, pangalawang tanong. Okay, pangalawang tanong. Okay, ang Hebrew word ng salitang pari ay kohen o kohanim. Ano ang kahulugan nito sa salitang Hebreo para maunawaan mo pag ginagamit ito sa Biblia? Next question ako dyan kasi hindi ko din yan wording. Ang wording na ginagamit ko, Tagalog, English. So next question ako dyan. Okay, pangatlong tanong. Si Mario, wala naman palang Huwag alam. kang Okay. sa sagot ko. Okay, sa Leviticus. Okay, kaya nga tinawag na Leviticus para ito sa mga Levita. Okay, pagdating ng chapters 4, okay, tinuturuan ng Diyos kung paano ang gagawin sa pagpapatawad ng kasalanan. Anong uri ng kasalanan ang binabanggit dito? Both na kasalanan ang dapat patatawarin dyan. Next question. Okay, mali ang sagot niya. Okay, ang Mamaya sagot pamalian, dito, Kuya Emmet. Mamaya pamalian. unintentional sins. Wag mo muna pamalian. Mamaya may 3 minuto ka para magpahayag. Magbigay ng conclusion sa Okay, sagot niya. So, pangapat. anyways, mali, no? Okay, pang-apat. Huwag mo Okay. idayain sa word mo. Mandaraya ka talaga Hindi ko problema kasi nga Hebrew Tanong ka Greek lang, yan eh. Hindi ka naman dyan. Tapos kwento ka ng kwento ng philosophy. Muna kayo, bababa ko kayong dalawa. Mamaya kayo magpaliwanag kasi may 3 minutes naman na konklusyon para pamalian mo kung ano sinagot sa'yo. So, pangapat na tanong, Kuya Emmet. Tanong lang. Go. Okay, po. Okay, next question ko. Isinulat yung salitang demon sa Greek New Testament. Okay? Ano ang kahulugan ng demonyo sa Greek New Testament mo? Okay, sagot, Kuya Vince. Next question ako diyan kasi hindi ko naman aral yung demonyo. Aral mo yan eh. Lulukin mo na lang yan. Ano sasabi mo? Okay, last question na, last. Okay, next question. Ano ang ibig sabihin ng Hebrew word na Hashatan at ng Greek name na Satan? Next question ako diyan kasi hindi ko, as I said, di ko yan aral. Aral yung demonyo. Lulukin mo na yan. Okay, so time na, Kuya Emmet. 3 minuto. Magbigay ka ng konklusyon sa mga sinagot mo, Kuya Vince. Wala naman siyang sinagot sa ipapaliwanag ko, no? Dahil Hebrew Israelite si Moses at isang Israel from the tribe of Judah, si David, at sila lang ang gumamit ng salitang demon or shedim sa Tanakh. Ang description or definition nila doon,
false gods or strange gods. Malinaw in context pag binasa mo, sa Tehillim nakalagay doon, Canaanite God ang tinutukoy ni David. Ngayon, pag binasa mo naman sa Deuteronomy, sa Devarim, malinaw, sinabi ni Moshe kung ano yung demonyo. Sabi niya doon, walang power, walang kapangyarihan. Gods they do not know. Ibig sabihin, hindi nila kilala. Ibig sabihin nun, tama ang ibig sabihin ng kahulugang Shedim, foreign gods or strange gods. So, ibig sabihin, hindi pwede itong magsalita. Ngayon, sa New Testament nyo, nung isinulat yan ng mga paganong Greco-Romano, dahil nga hindi Hudyo o Israelita nagsulat yan, mali ang pagkaka-interpret nila, mali ang comprehension nila, dahil sinulat nila yung demonyo, nagsasalita, sumasagot kay Jesus, pumapasok sa tao, lumilipat sa baboy, totally mali ang comprehension na nagsulat ng New Testament kasi nga hindi sila mga Hebrew Israelite. Pagano nagsulat yan? Mga Greco-Romano nung sinakop nila yung Jerusalem. Pinakailaman ni Vespasian at Titus Flavius yung libro ng mga Hudyo. Dinagdagan nila ng New Testament. At kaya yan nakasulat sa Greek dahil naturalmente hindi Hudyo nagsulat niyan. Base sa papaliwanag ko, mali sila ng comprehension sa salitang demonyo. Ngayon, puntahan natin yung Satan na hindi niya nasagot, no? In Hebrew, yung salitang Satan or Hasatan, ibig sabihin lang nun, kalaban. Hindi ito nag-e-exist kasi mali na naman ang turo ng Greek New Testament nyo. Sabi nyo, Diyos ito ng mundong ito. Okay? Sabi nyo, ito, nanunukso ito. Okay? At ito, hindi tao. Okay, kundi isa itong fallen angel, isa itong espiritu na dating si Lucifer. Ngayon, in Hebrew, yung Hasatan, hindi yan pangalan ng anghel, hindi yan pangalan ng demonyo, hindi yan pangalan. Common noun lang yan or common word na ang ibig sabihin kalaban. Pag binasa nyo sa Bamidbar, sa Book of Numbers, doon unang binanggit yung salitang Satan or Hasatan. Ngayon, bakit hindi nila itinranslate ng tama? Kasi hindi salbahe yung Satan na yun. Pag binasa natin dyan, sabi dyan, Wait Hasev Malak, Yehovah Baderek la Satan. Wala namang sinasabing salbahe. Ang sabi dito, yung Diyos nagpadala siya ng anghel para pigilan si Balaam. Hindi, wala naman siyang ginagawang masama, hindi niya nilalabanan yung Diyos. Mali na naman yung Greek New Testament nyo. Kasi nga hindi Hudyo o Hebrew Israelite na nagsulat niyan. Pag pumunta ka sa Book of Chronicles na nakikipaggera si David sa mga Philistines, tinawag na Satan yung mga ordinaryong tao dahil nilalabanan nila. Kuya Emet. So, ikaw na Kuya Vince, 5 tanong kay Kuya Emet. So dito sa Isaiah 49:6, pinaniniwalaan mo tong versikulo na to? Yun na yung tanong mo? O, yes. Yes daw Kuya, pangalawang tanong. Okay. So pinaniniwalaan mo din yung Matthew chapter 4 verse 14. O, basahin mo kung ano nakasulat dyan. Bibigay ka, di mo basahin? Basahin mo. Pinaniniwalaan ba yun? Hindi. Basahin mo muna. Binigay mo, basahin mo. Tanong ako, di ko Basahin mo. basa ko Ano meron Tanong ko doon? sa'yo, pinaniniwalaan mo ba yun o hindi? Okay, ito makinig ka sa isasagot ko, no? Everything true in the Greek New Testament is not new. Everything new in the Greek New Testament is not true. So pinaniniwalaan mo to, yung sa Matthew chapter 4 verse 14 and Sumagot na ako, hindi ko problema kung hindi ka nakakatindi ng English. yes or no lang naman nahanap ko sa'yo eh. Pakisagot muna Kuya Emet kung paniniwalaan ba. Sabi ko, Oo, basahin mo muna kung ano yung nakasulat dyan. Ngayon, ito ang paliwanag ko. Wala Kung kang ano man ang direkta na. nakasulat Wala sa kang direkta binasa na. mo, basahin mo muna. Paligoy-ligoy ka pa. Hindi, basahin mo. Bibigay ka, di mo babasahin. Hindi lang naman eh, paniniwalaan Basahin mo. Hindi. Basahin mo, bibitaw ka ng Time ko talata, magtanong, hindi hindi mo magbasa. babasahin. Time ko magtanong. Ulo ka ba? Alam ko ang way ko, time ko magtanong. Di ko Basahin mo. O basahin mo. dapat alam mo din yung Basahin mo. Ano meron dyan? Basahin mo. Bida-bida ka ng sala. Mamaya, mali ka na naman ng comprehension. Bugo ka pa naman. So Basahin mo. next question na lang ako. So ibig sabihin, Ibig sabihin, yung binigay mong talata, hindi mo rin alam. Ano ba? Kung kaka-ignorante, magbibitaw ka, hindi mo naman alam kung ano nakasulat. pangatlong tanong. Next question. pangatlong tanong. Tinatanggap mo ba na itong Isaiah 49:6 ay parallel to dito sa sa Matthew chapter 4 verse 14 and 16?
No, kasi nga malinaw, pinakita ko pa yung heading. Inuutusan yung Israel doon na magiging light of the nations. Ano parallel pinagsasabi nyo? Kasi nga hindi kayo marunong magbasa, patalong-talong kayo. Sabi Invento dito, kayo. Walang parallel doon. Kalokohan. sabi mo Hindi no. ganun magbasa ng libro. Sabi mo, babasahin ko yung 14. Sabi dito, Pangapat. pangapat. Sabi dito, sa gayon natupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Pinaniwalaan mo to, hindi? Basahin mo ng buo. Putol ka na naman. Ang gulo mong Kristiyano. Ang daming sinabi ni Isaiah. Ano yung sinabi niya? Basahin mo lahat. 14 dito, ang sinasabi. Tinatanggap mo ba Ano to? ba yung sinasabi mo? Nagkukot ka ba sa New Testament? Tinatanggap mo ba to? Ano nga yung binabasa mo? Ang sabi Basahin nga mo sa ng 14, sa gayon natutupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Tinatanggap mo ba tong salita na to, hindi? Ano yung binabasa mo? Magulungan ko. Tinatanggap mo lang naman Anong tong chapter salita yan na to. binabasa mo? Tutulungan kita kasi kamote ka. Ano yung binabasa Sabi ng mo? 14, sabi Ano ng nga? 14, Isaiah, anong chapter? sa gayon natutupad Anong chapter ang ng sinasabi Isaiah ni nga? Propeta Isaias. Ano nga chapter? Tinatanggap mo ba to, hindi? Ano nga yan? Ano lang tatanggapin? Anong chapter nga? Bahala ka dyan. Kita mo, hindi mo alam kung ano yung sinasabi Bahala mo. ka dyan kung technical Ano error. yung tatanggapin ko? Anong chapter? Anong Ngayon, sabi chapter? dito, limang tanong. Bobo ka talaga. O, next question. Biruin mo, hindi mo alam kung ano yung babanggit ka ng Matthew, hindi mo alam kung ano nakasulat. Kasalanan mo Ngayon, yan. may magtatanong ka sa akin kung ano yung tatanggapin ko, hindi mo naman mabasa. Stop na muna kayo. Sige. Last question na, last question. Ay, nako. Last question, Kuya Vince. Last question. Sabi dito, lupain ng Sibulon at lupain ng Naptali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan sa mga sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong ito nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw sa mga nakatira sa lalim ng kamatayan at sumisikat sa liwanag. Tinatanggap mo ba itong ang verse na to? Na mga hintil tinutukoy dito at hindi Ano na naman yung binabasa mo? Anong chapter? Tinatanggap mo Anong ba yung verse? binabasa ko, hindi? Ano nga yan? Ang kapal ng Bible. Ano Wala yan? akong banggit. Ba't wala ka mabanggit? Ang tanong ko lang sa'yo, Ang bobo tinatanggap mo. mo ba ito? Ano Hindi nga mo yung binabasa tanggapin. mo? Saan yan? Saan Hindi nakasulat ka yan? po. Hindi mo tatanggapin. Saan Hindi nga? tatanggapin, Ang bobo ka hindi. talaga. Biruin mo nung una, nagbanggit ka naman. Mariosep. Anong talata, Kuya Vince? Para Anong talata? Bobo ka talaga. Anong talata? Babanggit ka pa ng salitang philosophy kanina. Anong ignorante. talata? Anong talata? Pero ako, panglima na yata natanong yun, Biorista. Ako, 3 minutes na ako. Okay na sa sagot niya na yan? Ang bobo mo, yun na yun. Oo, Ayan, tama mo. muna. Huwag na magadong. Para hindi, ano. Okay, sige, Kuya Vince. 3 minuto. Magbigay ka ng conclusion. Okay. Doon sa mga question ko sa kanya, actually, ginawa ko talagang technical error yung mentality ni ni Emit. Tingnan mo. Nung tinanong ko siya, error yung mga sagot niya. Nagtanong pa siya, anong talata? Hindi yan ang tamang debatista. Sinusukat lang kita, Emil. Napakalinaw. Kung tamang debatista ka, alam mo man o hindi, alam mo yung perspective mo na taga-sagot ka. Yan yung sasagot mo, sagot din. Ano yan? Saan ka ba nag-aaral? Wala kaya pinag-aralan eh. Di ba? Pag pumunta ka sa mga professional debate, kahit alam nila yung tinatanong at hindi nila alam, may sagot sila dyan. Hindi sila nagba-bounce back kung ano yung sasagutin sila ng tanong. Ano yan? Anong klaseng debatista ka? Anong klaseng kawawa ka nga ngayon? Di ba? Yung talata ng Isaiah 49:6 ay parallel yan doon sa sa Matthew chapter 4 verse 14, 15, 16. Kasi Gentiles, salvations of Gentiles ang tinutukoy dito. Kaya nga technical error ka eh. Bakit? Kasi wala kayong kaligtasan ng mga audio. Isa pa tong si Nor na to. May pa star pa. Ano yan? Star ni Satanas, Nor? dala mo yung star ni Satanas sa logo mo. Pambihira kayo. At magsama pa kayong dalawa, 2 versus 1 tayo, debate. Patutunayan ko kayong dalawa, sa inyong dalawa, na wala sa mga Hudyo ang kaligtasan na yan. May paantok-antok kapag nalalaman. Kanina nga, nung first privilege mo pa lang, privilege speech mo, nanginginig yung labi mo eh. Halatang di ka sanay eh. Nag-appeal to emotion ka nga lang kanina. Atak to ano? Ano ba yan? Yun ba yung mga nag-aral?
Yan ba yung mga matatalinong nag-aral? Appeal to emotion kagad? Bakit? Dahil nasasaktan kayo? Nadurog yung pagkahudyudyuhan ninyo sa Revelations 3:9? At kayo ay nagkunwaring mga Hudyo, mga Pilipino naman kayo? Kahit ipadaini pa natin yung mga dugo ninyo. hindi kayo mga Hudyo. Huwag na kayong magloko ng tao dito sa mga Pilipino. Dahil ba, ang misyon na dito sa Pilipinas, dahil ba maraming mga ignorante na Pilipino sa mga knowledge, panglulukuhin nyo sa mga pinagsasabi mo, isa ka pa imit. Matagal ka nang nanluloko dito sa social media, sa TikTok pa, sa Facebook pa dati. Ngayon, umakyat ka dito sa TikTok para sabihin nagmamarunong. Ikulilat ka naman dati sa mga debate natin eh. Hindi mo lang ako ano kung sino ako. Ang bihira. Hindi ka na makapagsinungaling sa akin. Kulilat. Okay, okay. Host, sandali. May sasabihin lang ako, host, na okay, napakinggan ko yung sinabi niya. Okay. Ngayon, tignan mo wala siyang alam sa mga sinasabi niya. Niloloko tayo nito Sabi niya, Matthew chapter 4. Anong salvation sa hintil? Ang nakalagay dito, then the devil took to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Kami naman, image. Napakalayo. Awat Walang pinag-uusapan ditong salvation ng hintil. Nag-iimbento ka halatang wala kang alam sa Biblia. Yung binigay mong verse tungkol Mamaya to na yan, image. sa Paraya ka na, kapatid. puro ka imbento. Sige, sumayo ang kapayapaan, Nor. Sana tayo direkto lang. Wala nang tali-talinuhan dito. Dahil ang inaaral natin ay about sa kaligtasan at ito ay galing sa Diyos. Ano man ang tinanggap mong kaligtasan at ano man ang tinanggap kong kaligtasan, igalang natin. Ito ang tanong ko sa'yo. Kung hindi sinalin yung nasusulat sa Hebrew sa ibang lingwahe, Nawawala Sagot. ka. Hindi ko naintindihan yung tanong mo, lumabas ka. Hello. Naririnig ba? Sige. Kung hindi sinalin sa ibang lingwa yung nasusulat sa Hebrew na Word of God, maintindihan mo ba to, Nor? Yes or Yes. no? Ha? Yes. Maintindihan mo yon? Sigurado ka? Yes. May common sense ka ba? Pangalawang tanong na yan. Okay. Sabi niya, maintindihan niya daw kahit hindi daw isalin. Ang lingwahe niya, Tagalog. Okay. Brother host, yes po Okay, yung sagot ko doon pangalawang sa tanong. pangalawa niyang tanong. Pangalawang tanong, kinatalino mo ba yung pagkatuto mo sa Hebrew? Yes. Okay. Kung kinatalino mo yung nakasulat sa Hebrew, bakit nagbabasa ka sa Tagalog? Para maintindihan mo. Kung sinasabi mo na hindi na kailangan pang isalin sa Tagalog or English dahil naintindihan mo naman yung Hebrew. Wala akong sinabing hindi na kailangan isalin. Na- Next question. Pang-apat na yan. Ito ulit. Ulitin ko yung tanong. Kung wala hindi na nang paulit. kailangan... Ito. Okay. Ang apat na tanong, ibabalik ko yung tanong. Kung hindi isasalin sa ibang lingwahe yung salitang Hebrew, maintindihan mo ba yung kasulatan ng Yes. Panginoon? Okay Sabi mo kahit hindi na isalin sa anumang lingwahe, maintindihan mo Okay. Yes, pang-apat na yan Okay, panglima ulit, babalik ko sa'yo. Sabi mo, kahit hindi na isalin sa ibang lingwahe, maintindihan mo. Ang tanong ko sa'yo, kapatid, panglimang tanong ko sa'yo, sana gamitan mo ng common sense. Bakit kailangan mo pa magsalita ng Tagalog, English, about sa Torah, kung pwede ka naman mag-focus sa Hebrew? Kasi may language barrier tayo. Thank you. Ayun! Nasagot ko ang 5. Ayun, kapatid. Kaya nga nasalin sa Tagalog at ibang conclusion lingwahe dahil sa conclusion language barrier. Sinagot mo Conclusion na na. mismo yung gusto kong paliwanag sa'yo. Talo ka na agad. Sako ka na. Conclusion mo na. Ay, ako na ba? Conclusion? Sige. Kanina, itong si nagtali-talinuhan, ang basic ng tanong ko para masukat kung talagang may knowledge siya. Kaya tanong ko siya kung pwedeng kahit na hindi isalin yung Hebrew,
maintindihan niya. Sabi niya, oo daw. May language barrier. Kaya alam naman natin yung sagot, di niya talaga maintindihan kung hindi sasalin sa Tagalog or sa English. Dahil hindi niya yung lingwahe. Dahil nga sa language barrier. Sabi niya, maintindihan niya pa rin daw. Tapos, nung tinanong ko ulit, kung naintindihan niya naman pala, bakit kailangan niya pang gumamit ng or salin sa Tagalog or English? Dahil nga daw sa language barrier, o 'di ba? Nakita natin yung kamangmangan niya na nagtatali-talinuhan para makalusot siya sa mga debate na dumidirekta sa question, itatranslate niya sa Hebrew, tatanungin niya by Hebrew para hindi makasagot kasi hindi naman lengguwahe ng kadebate niya. So doon malalaman natin ang kamangmangan ng mga gantong tao na para lang masabi na matalino siya, kailangan marunong siya mag-Hebrew. Lahat ba ng marunong mag-Hebrew masasabi mong matalino? Lahat ba ng marunong mag-English? Basihan na ba yun na matalino sila? Saan nasusulat o sinong bang pantas yung nag-utos na kapag may nalaman kang lingwahe na hindi mo lingwahe, matalino ka na nun? Ganyan ba yung sukatan ng talino sa inyo? Kasi kung ganyan ang sukatan ng talino sa inyo, magkaalam lang ng lingwahe na hindi niya lingwahe, matalino na, ang tawag ko doon, kabobohan. Kaya mahirap talaga makipagtalo sa bobo kasi kahit anong gawin mo, yung bobo, hindi magpapatalo. Sabi nga, ang ayunan mo na yung bobo kasi masasayang lang yung oras mo kapag pinatuloy mo mga bobo na yan. Kasi kung sabihin niya yung lupa is kulay green, makikipagtalo ka sa alam mong totoo, pag bobo, wala talaga. Di ka mananalo, sasakit lang ulo mo. Di sabihin mo, oo, sangayon ako sa'yo, green yung lupa. Ganyan sila Ganyan sila. Para lang makatakas sa gagamit ng Hebrew. Kasi doon sila lamang, sige, mag-Hebrew tayo. Kasi ako may nalaman, ikaw wala. Porket na marunong ka sa Hebrew, matalino ka na noon. Sinong pantas ang nagturo sa'yo na pag may nalaman kang ibang lingwahe, matalino ka na noon? Hindi yun ang basihan o batayan ng pagiging matalino, kapatid. Ang pagiging matalino is pag-alam sa katotohanan, wisdom of God, na kumukonekta sa kung ano yung katotohanan at anong purpose ni God. Baka di mo alam kung anong purpose mo, ba't ka nabuhay. Pag tinanong kita kung anong purpose mo, ba't ka nabuhay, baka ang isagot mo, para matuto mag-Hebrew. Ayun. Unang tanong, anong denomination ka ng Christian? I am born again, kapatid. Ano po? Pwede Born pa again. born again. Okay, next question po. Sa born again ba, tinuturo ba sa inyo na kailangan nyo mag-aral ng Greek para maintindihan nyo ang New Testament? Tinuturo sa aming kapatid kung paano ang kaligtasan at paano... Hindi ko tinatanong ang kaligtasan. Pakisagot din. Ayun nga, sinasagot kita. Hindi sa amin tinuturo kung ano man lingwahe na hindi namin alam. Tinuturo sa amin yung mas madaling paraan na mas madali namin maunawaan yung sarili naming lingwahe. Ba't mo Okay, ipipilit yung mga Greek Hebrew na yan? Next question ko. Kung hindi ba sinalin sa Tagalog ang Biblia ninyo, maiintindihan mo? Natural hindi. Okay. Kanino ka magpapasalamat? Doon sa mga nagsalin o doon sa mga hindi mo alam? Kapatid, parehas garod. Pang ilan na yon? Pang apat pa yon? Okay. Pang last Tanong yan, question ko nonsense. sa'yo. Tinanong ba kita ng Hebrew? Wait lang, may tumawag. Sige, tuloy. Last na tanong, tinanong ba kita ng Hebrew? Tinanong mo ng Hebrew? Hindi, kapatid. Tagalog? Okay, thank you. Pakibigay Wait lang. ng conclusion. Anong sense? Anong sense? Okay, maraming salamat. So nakikita natin yung kamangmangan niya. Hindi naman ako nagtanong sa inyo, ni naman sa inyong mga Kristiyano ng Hebrew. So wag mong sabihin na nagtatanong ako sa inyo ng Hebrew. Malamang kailangan mong alamin ang language barrier. Alangan naman mag-Hebrew ako dito, hindi mo naintindihan. Parehas kayong mangmang. No. Pangalawa, kailangan mo mag-aral ng Hebrew. Bakit? Ayun kasi yung wika.
Doon mo rin mapag-aaralan ang mga Mishnah, ang mga Talmud, ang mga utos sa oral, doon mo mapag-aalaman. Kaya kailangan mo mag-aral ng Hebrew. Hindi ko sinasabi na matalino ako dahil sa Hebrew na aking nalalaman. Sinasabi ko lang na meron akong kaalaman kesa sa wala. Mas mabuting merong pinag-aralan kesa sa wala. Kaya nga required ang mag-aral eh. No? Ganun lang yun. Gamitin mo yung common sense mo. Pag tinanong kita sa Hebrew, edi hindi mo naintindihan. Kaya nga tina-translate eh. Kung hinibro ko ba dito, maintindihan mo. Edi nagmukha kang kawawa. Papalag-palag ka sa Old Testament, hindi mo naman palalamang Hebrew. Edi mas lalo kitang kinawawa nun. Oh, ito pa Vince. Isa ka pa sa kamangmangan mo. Anong star ni Satanas na sinasabi mo? Walang ganong nag-e-exist sa amin. Yung Satanas na sinasabi mo, ibig sabihin lang yan, enemy. Yun lang yun. Yan kasi hindi kayo nag-aaral. Ito. Gusto ko i-interpret mo sa akin ang nakalagay dun sa Numbers chapter 22 verse 22. Makikita mo doon yung Satan na anghel mo. Charot, anghel ko yun. Makikita mo doon, no? Na gusto pang protektahan ng anghel na yun, yung Israel kay Balaam. Ganun lang yun, Vince. Mag-aral ka naman, no? Hindi naman yung puro kadaldal dyan, hindi ako nakikipag-usap sa Bisaya. Pero pasensya na, kung ikaw lang, papalagan kita. No? Kung hinamon mo ako ng debate, pwede naman natin yan, bigyan ng oras kung gusto mo. Kahit ngayon na mismo, papalagan kita. Pero doon sana sa may mga alam ka. No? Hindi doon sa mga wala. Magbibigay-bigay ka ng verse, hindi mo naman pala nabasa. Ay nako, nakakaawa. Pero balik tayo sa user. No, yung patawa-tawa mo, nagmumukha ka lang talagang kawawa. Di mo ba alam yun? Kasi hindi naman kita tinanong ng Hebrew, sinasabi mo, kinakausap ko kayo ng Hebrew. Tanga ka ba? Seryoso lang, tanga ka ba? Never ako nagsalita dito ng Hebrew para intindihin mo. Yung kaninang binanggit ko, dasal lang yun. No, opening pa lang yun ng Torah. Ganun kasi kami, hindi kagaya mo. Na puro isip dito, isip doon. Diyan na lang kayo sa banda nyo. Meron pang video okay. Di namin yan kailangan. Okay, time na. So, sunod naman. Ang mga pagtanungan. Catholic Live, tsaka Logoy. Wala. Angkol. Wala masasalita. Catholic Live, Angkol. Ready na ba kayo ni Logoy? Kaya naman ni Logoy. At mamaya, pagkapalitan ko Logoy, naman. Si Emmet at user naman. Angkol. Ay, Emmet. Ikaw, Hindi, pag-usabi niya si Nor tsaka si Logoy. Para sa may sapak. Mag-ML yata eh. Ready ka ba, Angkol? Ayun si Nor tsaka si Logoy. Ito si user, mayabang. Wala namang alam. Okay, sige. User na, tsaka Logoy. Egot naman yan. User tsaka Kami ni Logoy. Logoy. Ano naman pagtatapikan namin yan ni Logoy? Ano bang pag-aawayan namin? Ay, ano bang pagdidebatehan natin, Logoy? Wala ka namang alam. Ano itatopic natin? Wala ka Di nga, ano bang paniniwala mo muna? Bahala ka. Sabihin mo para bigyan kita ng magandang topic. Tunay na hudyo. Kayo yung mga Tunay na hudyo ka ba? Gentile na mga makasalanan ka. Sige, Hudyo ka rin, kapares kanila, Emits. Oo, syempre. Nag-aalay ka rin ba ng tupa? At saka kambing? Mamaya na itanong yan. Sige, Logoy, 5 tanong kay user. Go. Sige, balat. Unang tanong. Sarapan mo. Ako ba magtatanong? Sige na. Ikaw una magtatanong. Sige. Yung Kristo mo ba, yung Kristong itinuturo nila San Pablo, Pedro at saka ni Santiago? Sige, banat. Amen, kapatid. Di tayo Amen. magkapatid. Magkaiba tayo. Amen, ambot. Sige, sabi mo, born again ka. Born again ka, Pangalawa. nakakasala ka. Sarapan mo naman yung tanong mo. Ito nga, nakakasala ka ba? Yun ang nga tanong ko sa'yo. Ano ba? Ano sabi mo? Hindi ka nakikinig. Huwag na lang, natatamad akong kausap yan. Huwag na. Nagkakasala ako, kapatid. Sige, sagot ko sa'yo. Ano pala to? Sige, next question. Nagkakasala ako, kapatid, sapagkat Maliligtas ka ba na nagkakasala ka? Sige, go. Pangatlo. nagkakasala ako, kapatid, dahil nasa laman pa ako. Ayun. Okay na. Tatlo lang ba? Biris ka. 5. Sali na. Kung nagkakasala ka, palagay mo ba, ligtas ka?
Kapatid, ligtas ako sapagkat di naman naparito ang Panginoon para sa mabubuti, kundi para sa makasalanan. Para sa makasalanan. Sa pagdating Last. uli, sa pagdating uli ni Kristo, sa tingin mo, ililigtas ka pa niya sa kasalanan mo o hindi na? Ligtas ako dahil tinatanggap ko na ako'y nagkakasala at ako'y nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sige. Okay, time na. So, Logoy, 3 minuto. Konklusyon. Sige, nakalagay sa Hebrew chapter 28. So also, Mashiach have been offered once to bear the sins of many. Shall appear a second time apart from sin to those waiting for Him. Wala nang pagliligtas sa mga makasalanan. Ano ba sabi ni San Pablo? Sa 6:9 ng tamang-tama sa panahon natin niya, maraming makasalanan ng mga Kristiyano na matatagal na mga makasalanan. Sabi ni Santiago, ni doon natin gamit, sa 6:9 ng unang Korinto. Hindi nyo ba alam, don't you know, that unrighteous sinners shall not inherit the kingdom of God? Don't be deceived. Neither those who whore, nor idolaters, adulterers, effeminate, homosexual. Verse 10, nor thieves. Ngayon, daming magnanakaw rito. Yan ang na-produce ng mga Pilipino. Tapos proud pa kayo, makasalanan kayo. Nor greedy of gain, nor drunkards, nor reviler, nor swindler shall inherit the kingdom of God. Asa ka lang. Ano pa sabi ni Apostol Pablo, 5:5? Hindi magmamana ng kaharian ni Kristo at ng Diyos. Efeso 5:5. For this you know, that no one who whores, nor unclean one, nor one greedy of gain, who is an idolater. Galit pa kayo sa Katoliko na may rebulto ganun din kayo. Has any inheritance in the kingdom of Mashiach and of Yahweh. Asa ka lang, diyan ka lang sa simbahan mo. Ano pa sabi niya? Ano gagawin dapat? Baka may pag-asa pa kayo Ito payo ni Apostol Pablo. Therefore, put to death your members which are on the earth, whoring, uncleanness, passion, evil desire, greed of gain, which is idolatry. Galit pa kayo sa mga Katoliko, kayo rin pala, mga nagnanakaw sa bansa natin. Mga Kristiyano yan, 500 taong Kristiyano. Lupang hinirang, ito ba, hihirangin nyo? Tapos magrarally-rally kayo ngayon, puro kayo makasalanan. Binaliwala nyo yung dugo ni Kristo, babasahin natin na maganda yan. Hebreo 10:26. Gaano kahalaga yung kautusan ni Moises, Mas mabigat ang hatol sa inyo ngayon. Bagong tipan pala kayo, sabi nyo, sabi rito sa 28, anyone who has disregarded the law of Moses, the Torah of Moses, dies without compassion on the witness of 2 or 3 witnesses. 29, how much worse punishment do you think shall be deserved who has trampled the Son of God and counted the blood of the covenant by which he was kadosh as common and insulted the Holy Spirit? Luto ka sa impyerno. Sama-sama kayo. Dagat-dagatang apoy kayo, mga makasala kayo. Sige, go. Okay, user. Ikaw naman, 5 tanong kay paring Logoy. Tanong ko sa iyo, Logoy, tanggap mo ba na na sinasabi sa Biblia, kung hindi mo pinapayag, kung sinasabi mo na ikaw ay hindi nagkakasala, wala sa iyo ang katotohanan at ikaw ay nagkakasala sa Diyos? Tanggap mo ba yon, Logoy? Nagpapaliwanag ako. Paliwanag. Kasi sabi niya, hindi nagkasala. Lahat naman nagkasala. Hindi naman natapos sa chapter 1 yan. 3 and 5. Iniingatan. Kapatid, nagkakasala. Basahin natin para sigurado. Sabi niya, siyempre dapat buong konteksto If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and aren't doing the truth. 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Yahshua Messiah, His vein, cleanses us from all sins. Verse 7 yan.
8. If we say that we have no sin, we are misleading ourselves and the truth isn't in us. 9. If we confess our sins, He is trustworthy and righteous to forgive us the sins and cleanse us from all unrighteousness. 10. If we say that we haven't sinned, we make Him a liar and His word isn't in us. Magkaiba lang ang unawa natin. Sagot ko yun. Oh. Tinatanggap mo ba yon, Logoy? Unang tanong. Sinagot na kita. Ulit-ulit. One word is enough for an intelligent man. Ulitin mo ulit, yes or no? Sinagot na kita. Ano ka ba? Anong sagot mo? Wala kang sinagot. Sabi mo, wait lang, papaliwanag ko muna. Okay, ganito. Pakisagot lang na yes or no. Yes or no muna. Di ba sinagot ko na? Sabi ko, yes. Oh, Ipa- yes. Yun, yes. Okay, Namin next mo, question na. Namin Ano? mo. Oh, So, sabi doon, kung hindi mo daw pinapayag, wala sa iyong katotohanan at pinapasinungalingan mo ang Diyos na nagsasabi nun. Sangayon ka ba doon, Logoy? ano yung sinasabi mo ulit mo nga? Ang gulo-gulo ng kwento mo. Sabi mo, binasa mo na nga, di mo pa naintindihan. Magtagalog ka kasi, yun ang malalaman. Tumigil ka nga. Daldami Kung hindi mo daw pinapayag na hindi ka nagkakasala, ay wala sa iyo ang katotohanan Iba nga sa amin. at pinapasinungalingan mo ang Diyos, kapatid. So, tinatanggap mo ba na ang Diyos nagsisinungaling, kapatid? So, mga sang-ayon ka ba doon? Oh, ay, hindi nagkakasala kung nagagalit. Ang Diyos nga, napupot pa eh. Kaya nga, papatayin yung mga... Hindi, yes or no lang. Oh, hindi, Sang-ayon ka ba yun. sa binasa mong talata? Sinabi ko nga, sinagot na kita. O, sang-ayon ka. So, nagsisinungaling ang Diyos dahil sinasabi mo hindi ka nagkakasala na. Kung nagsisinungaling, iba magkaiba tayo ng pagkaunawa. Pangatlo tanong, user. Pangatlo. O, Ayusin nyo. pangatlong Pangatlo. tanong, nagkakasala ka pa ba? Hindi na. Pangapat. Ang apat. Ulitin ko ulit. Sabi dun sa talata, kung sinasabi mong di ka na nagkakasala, wala sa iyong katotohanan, at pinapasinungaling ang Diyos. Babasahin ko ha. Ito, Ano? hindi ka naman Diyos eh. O, sabi ng Diyos ha. O, tahimik ka, tahimik. Huwag ka muna tumawa. Ito sabi ng Diyos sa bagong tipan ha. O, for by one offering, God. Huwag ka muna tumawa. User, quiet user. Sumasagot pa. Ito yung talata para matuto yung iba. Hebreo 10:12-14 ha. Sabi niya ha. But he having offered one slaughter offering for sins for all time. For by one offering, he has perfected. Yung Diyos ang gumawa. Sabi niya, for all time, those who are being sanctified. Ayan, sagot ko. Okay, last question na, user. Okay, Logoy. Kung hindi ka nagkakasala, isinungaling pala ang Diyos. Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Hindi. No, ato ang sagot ko. Sabi ng Diyos ha. Dito rin sa bagong. Paliwanag mo na, user. Timing. Hindi, wala pang paliwanag. Ito, sabi ng Diyos ha, makikipagtipan ng panibago sa 8:8, ang dulo niyan sabi niya, sabi niya, hindi ko na, yung Diyos na tunay, si Yahweh, mandatory, shall forgive their, plural, unrighteousness. And their sins, plural, and their lawlessnesses, I shall, mandatory, sabi ng Diyos, no longer remember. Wala na siyang naalala dyan. Sagot ko yun. Okay, go. Okay, time na, user. 3 minuto. Bigay ka ng konklusyon sa mga sinagot sa nilogan. Nakita naman natin na siya mismo yung nagsako sa sarili niya. Kasi ang linaw dun sa binabasa niyang talata na kung ang isasagot niya doon, hindi siya nagkakasala, ang lalabas noon, nagsisinungaling ang Diyos. Kung sagot niya naman doon ay hindi, ibig sabihin, hindi niya tinatanggap yung nakasulat doon. Kahit ano man isagot niya doon, mali pa rin siya. Kaya, yung talata na yun, yung kalaban niya, yun yung magpapasako sa kanya. Kasi, nasusulat doon na tayo ay may kakulangan, tayo ay nagkakamali, limitado yung kakayahan natin. Kaya kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon, manalangin,
Dahil hindi ganap ang pag-iisip natin. Normal lang sa atin na magkamali. Ang hindi normal, yung sasabihin mo na kahit nagkamali ka, hindi ayaw mo aminin na nagkamali ka. Ang tawag doon, pride. Nagmamataas ka sa Diyos kasi sabi mo sa sarili mo na hindi na ako nagkakasala. Lord, ano pang hahatulan mo sa akin, Lord? Hindi na ako nagkakasala. Kaya, etong si Logoy, kung ito ay haharap sa Panginoon, pag kinwestiyon ka, Logoy, ng Panginoon, sana, lang na nasisinok. Pag kinwestiyon ka ng Panginoon, Logoy, mabuti ka baga, Logoy? Kailangan pa ba kitang hatulan, Logoy? Hindi ka ba, Logoy, hindi na nagkakasala? Tapos ang isasagot mo, Logoy, hindi ka nagkakasala. Aba, sabi dun sa binabasa mo, ang linaw, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Nalalaman ng Diyos ang kakayahan nating mga tao. Nalalaman niya na kahit sa anumang pamantayan, di tayo aabot sa Diyos. Kahit na nga nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi natin kayang sundin lahat ng pinag-uutos niya sa Biblia, kapatid. Kaya nga lang tayo naligtas at naging banal dahil kay Jesus Christ. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, kapatid, siya na yung nag-cover sa kasalanan natin simula sa nakaraan hanggang sa future na kasalanan natin. Kaya, kapatid, kahit na nagkakasala tayo, nagkakamali, banal pa rin tayo dahil si Kristo yung nagko-cover sa ating buhay. Kung tinanggap mo siya at hindi ka nagmamalaki na ikaw, ang nangyayari kasi, kapatid, sa inyong mga ROG, kayo nagko-cover, kinukuberan nyo ng kabutihan nyo, yung sarili nyo, ng pride nyo. Sinasabi hindi kayo nagkakasala, di nyo kailangan si Kristo. Kami kasi, nagkakasala kami, kaya kailangan namin ng cover ni Christ. Kasi siya lang talaga yung nakapag hindi nagkasala. Yun lang. Okay, time na. So, ibang salang naman. Siguro maganda si Vince Smoker at si Nur. At mamaya, user at Emmet naman. Sige, Vince. Kaya Nur, kayo naman. Okay. Pwede ba debate kami niyan ni Nur? Pwede. Ayun, no? Sige. Okay. Anong topic ba gusto mo, Vince? Patutunayan mo